Mahigit 4 na taon, umasa si Putin at mga kasabwat sa Kremlin sa lakas tao ng Russia para umabante sa Ukraine. Laban ito ng tao sa tao, sabi ng Rusya, at marami pang tao si Putin para sa digmaan. Ngunit binago ng Ukraine ang takbo ng digmaan. Maring sa lalong madaling panahon ay samahan na ng mga AI humanoid robot ang mga tao. Mukha silang sundalong tao, kumikilos na parang sundalong tao, pero tiyak na hindi sila tao. Siguradong sasabihin ng Russia na hindi dapat gamitin ang mga robot na sundalo sa digmaan. Pero ginagamit ito ng Ukraine dahil kailangan nila kung gusto nilang mapigilan ang pananalasa ni Putin. Noong Pebrero 2026, nagdala ang kumpanyang Foundation mula Amerika ng di-inaasahang kagamitan sa Ukraine. Ito ay 2 sandata na walang katulad sa anumang nagamit na ng Ukraine noon laban sa Russia. Hindi nagpadala ng mga drone ng Foundation. Hindi rin ito nagpadala ng bagong uri ng misail o mamahaling rifle na magagamit ng mga sundalong Ukrainian para pabagsakin ang mga puwersa ni Putin. Hindi. Ang ipinadala ay pares ng humanoid robot na Phantom Mark I na gustong ipagamit ng organisasyon sa Ukraine para sa pagsubok sa mga unahang linya ng labanan laban sa Russia. Ayon kay Mike LeBlanc, co-founder ng kumpanya, ang Phantom Mark I ay likas na pagpapatuloy ng lalong nagiging automatisadong digmaan sa Ukraine. Kahanga-hanga, ngunit nakakatakot. Mukhang tao, pero itim ang kulay. Robot ito na naglalakad gaya ng karaniwang robot. At habang nade-develop, pwede na rin itong gawin ang mga kaya ng sundalong tao. Dahil sa artificial intelligence, may potensyal na matutunan ng Phantom Mark I ang lahat ng kaalaman ng mga sundalo sa digmaan sa Ukraine, mula recruit hanggang espesyalista. Kung gagana ang robot ayon sa kumpanyang naniniwala rito, posible itong solusyon sa malaking problema ng Ukraine mula ng lusubin ni Putin. Tatalakayin pa natin ang problemang yan mamaya. Pero sa ngayon, ilagay mo muna ang sarili mo sa kalagayan ng isang sundalong Ruso. Tulad ng libo-libo noon at mas marami pang susunod, inutusan kang magmartsa sa isa sa malalawak na kill zone na higit 15 milya na ginawa ng Ukraine. Bihirang makaligtas, pero may plano ka. Gagamitin mo ang iyong mga mata, tainga, at anumang mapagtataguan na mahahanap mo para makatawid. Dahan-dahan kang sumusulong, minsan ay ginugugol ang mga oras sa mga butas na pinagtataguan, habang hinihintay mong dumaan ang lahinang ugong ng mga drone. Araw-araw kang sumusulong, iniiwasan ng mga lumilipad na tagahatid kamatayan ng Ukraine, hanggang marating mo ang target mo. Pwede mo nang simulan ng pag-atake kasamang iba mo pang kasamahan na nakalampas. Doon mo ito nakita. Sa una ay malayo pa, pero papalapit ito sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Pumutok ka ng ilang beses bago magtago sa likod ng cover. Sumilip ka at nakita mong gumagalaw pa rin ito, mas malapit na ngayon. Mukha siyang tao, pero may hindi may paliwanag na kakaiba. Habang papalapit ito ng papalapit, napansin mong ang balat ng bagong sundalong ito ay gawa sa matibay na bakal. Pininturahan ng itim na parang gabi. Sa mukha nito, wala kang makitang ibang anyo maliban sa isang tinted na salamin na visor na nagpapaalala sa iyo ng lahat ng sci-fi na pelikulang napanood mo sa buong buhay mo. Maring naalala mo ang sabi ni Kyle Reese sa Terminator habang nagpapaputok. Pero mabilis mong napagtanto na walang epekto ito para pigilan ang halimaw. Hindi ito kayang pakiusapan at hindi ito mapapangatwiranan. Wala itong awa, pagsisisi o takot. Hinding-hindi ito titigil hanggat di ka patay. Hindi mo na kailangan maghintay para malaman ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon. Narito na ang Phantom Mark I. Habang pinagmamasdan mo ito ng may takot at pagkamangha, hindi mo mapipigilan na tapusin ka nito. Sa huling hininga mo, nakikita mong lumalakad palayo ang robot. Patuloy sa mabagal na pagmartsa sa susunod na target, walang damdamen o pag-aalinlangan. Isang mapangwasak na pahiwatig, ito nang hinaharap na halos ikatutuwa mo ng ipaubaya sa natitira pang mga utusan ni Putin. Madrama ba? Oo, pero sa Phantom Mark I, may 2 robot ang Ukraine na kayang gawing realidad ang pinakamasasamang sci-fi horror para sa henerasyon ng sundalong Ruso. Ibinunyag ng UKR Inform ang mga detalye ng nakakakilabot na bagong makinang ito at dito makikita ang kwento ng isang bagong humanoid na sandata na dinisenyo upang maging halos kapareho ng totoong tao habang nagdadala ng maraming bentaheng dulot ng pagiging walang buhay na magagamit ng Ukraine laban sa mga mananakop na Ruso. Ang Phantom Mark I ay may taas na 1.8 metro o 5 talampakan at 11 pulgada at may bigat na 80 kilo o humigit kumulang 100 at 76 libra. Pinagtitibay pa ng bilis ng robot na 1.7 metro bawat segundo o halos 3.8 milya kada oras ang paghahambing ng mga sukat ayon kay Militani. Yan ay inaasahan mo sa normal na malusog na tao. Ngunit nagiging kakaiba ang robot na ito dahil sa dala nito,
kung hindi natin isasaalang-alang ang itim na bakal itong balat at visor. Ang hindi alam ng mga sundalong Ruso na nanonood sa nakakakilabot nitong paglakad ay kaya ng Phantom Mark I na magdala ng 40 kilo o 88.2 libra. Sa ngayon, ginagamit ng Ukraine ang kapasidad na yon para sa mga supply na ang hindi makataong robot na ito ay nagdadala pabalik-balik. Nagbibigay din ito ng mas maraming posibilidad. Ginagamit niyon ang Phantom Mark I sa pagmamanman at pagdadala ng mga supply. Bukas, maaari itong maging isang naglalakad na bomba o isang sundalong hindi matitinag na kaya magpaputok sa posisyon ng mga Ruso habang walang silbi ang mga bala na tumatama dito. Para dagdagan pa ang paghahambing sa Terminator, ang Phantom Mark I ay pinapagana ng artificial na intelihensya. Bagamat hindi natin alam ang marami tungkol sa kung ano ang kasama sa integrated AI na ito, nagpapahiwatig ito na ang humanoid robot ng Ukraine ay hindi nangangailangan ng sundalo sa likod ng eksena na kumukontrol sa bawat galaw nito. Hindi na issue ang saklaw at kakayahan ng operator tulad ng sinumang tumatawid kay Putin sa Kremlin dahil pwedeng hayaan ng AI at Phantom Mark I na gumalaw at pumili ng target ng mag-isa sa labanan. Sa katunayan, nakita na natin ang mga drone ng Ukraine na pinapagana ng AI na gumagawa ng mga kaparehong bagay dahil kaya nilang tukuyin at targetin ang mga layunin habang nasa ere. Kaya nagiging kasing adaptable nila kung gaano sila kadelikado sa labanan. Narito ang potensyal ng bagong robot ng Ukraine. Sa ngayon, ang Phantom Mark I ay ginagamit sa mas mapayapang gawain kaysa sa pagtugis at pagpatay sa mga sundalong Ruso. Nasa maagang yugto pa rin ng pagsubok ang robot na ito at ginagamit ito para sa paghahatid ng supply o para magsagawa ng reconnaissance mula sa malayo, na nagpapahiwatig na ang visor nito ay nagbibigay daan dito na makakita ng higit pa kaysa sa karaniwang sundalong tao. At habang sinusubukan ng Ukraine ang robot na ito sa aktual na operasyon, mas marami pang pagsubok at pag-aayos ang isinasagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Inanunsyo ng Foundation na nakatanggap sila ng mga kontratang nakakahalaga ng $24 na milyong mula sa US Navy, Air Force at Army. Ayon sa ulat, sinusubok ang Phantom sa mga pabrika at pantalan mula Atlanta hanggang Singapore. At magsisimula na ring subukan ito ng US Marine Corps bilang robot na tutulong sa paglalagay ng pampasabog para mas ligtas ang pagpasok ng mga Marines. Maaring taglay ng Phantom Mark I ang lahat ng kakayahang ito at iba pa sa hinaharap. At ang paggamit ng robot ng AI, na malamang ay may kasamang software component, ay nagpapahiwatig na maaari itong ikabit at i-update, katulad ng halos lahat ng computerized na kagamitan sa inyong bahay. Isipin mo isang araw, mag-update ng firmware ang Ukraine, at biglang ang Phantom Mark I na dating pangronda at dala ng supply ay kaya na palang pasukin ang mga posisyon ng Russia. Siguro, hindi ito gaanong kahawig ng Terminator na sitwasyon gaya ng iniisip natin. Parang mas nagiging katulad ito ng karanasan ni Neo sa Matrix. Pero may malalaking dahilan ang Ukraine kung bakit nila sinusubukan ito, at tatalakay natin kung anong mga yon maya-maya lang, kasama na rin ang pagtingin sa ilang moral na implikasyon ng paggamit ng Ukraine ng isang bagay na maaaring sabihin ng Russia na hindi dapat gamitin sa digmaan. Bagong lahat, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Marami pang ganitong mga palabas, kaya siguraduhin nakasubscribe ka para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Nabanggit namin kanina ang komento ni LeBlanc tungkol sa kailangan ng Ukraine na mas maraming otomasyon. Pinalawak pa niyang mga pahayag na yon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa Time Magazine kung anong nakikita niyang magiging papel ng Phantom Mark I sa militar ng US. Ilan ang mga baril na kalibreng 50, mga grenade launcher at mga Humvee natin? Kailangan natin ng makakapag-ugnayan sa lahat. Kaya nabubuksan ng humanoid ang buong militar ng US ayon kay LeBlanc. Ganon din ang totoo sa Ukraine, na may dagdag pang problema na nagawa ng Russia simula pa nung unang araw ng pananakop, ang kakulangan sa tao. Mas marami talagang sundalo si Putin kaysa Ukraine. Pero matapos ang 4 na taon ng labanan at kabila ng tagumpay ng Ukraine, naalisin sa labanan ng 1.287 milyong tropa ng Russia at nadaragdagan pa, ramdam na ng Ukraine ang kakulangan sa tao. Ayon sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, noong Disyembre 2025, hirap ang Ukraine sa kakulangan ng manggagawa dahil napilitan ng bansa na alisin ang mga manggagawa nito sa mga pabrika at bukirin para may pagtanggol ang sarili laban sa mga puwersa ni Putin. 6 hanggang 7 milyong mga taga-Ukraine ang umalis ng bansa para iwasan ang sapilitang serbisyo sa digmaan. Sabi ng International Labour Organization, 1.6 na milyong nasa hustong gulang na nasa edad para magtrabaho ang natitira sa Ukraine. Karamihan ay babae. Kung gaano katumpak ang mga bilang na ito ay maaring pagtalunan, pero hindi nito binabago ang katotohanan na kailangan makahanap ng paraan ng Ukraine sa harap ng hamon na labanan ang isang bansa na may populasyon na halos 4 na beses na mas malaki kaysa sa kanila. Ayon sa Kyiv Independent, noong Enero, 6 ang mabisang paggamit ng lakas tao ang magpapasya kung sino ang nangunguna sa digmaan sa Ukraine sa pagtatapos ng 2026. Para sa Rusya,
Ibig sabihin nito ay ang paghahanap ng mas matalinong paraan para gamitin ang kanilang kalamangan kaysa basta na lang magpadala ng mga tao sa giyera. Para sa Ukraine, kailangan nilang alamin paano pinakamabisa gamitin ang lakas tao habang lumilipat sa estratehiyang mas nakatuon sa makina kaysa tao. Diyan na pumapasok ang mga sandatang gaya ng Phantom Mark I. Bagamat dalawa pa lang ang humanoid robot ng Ukraine, bahagi ito ng mas malawak na plano para gawing mas robotisado ang militar kaysa sa inaasahan noong inatake ni Putin. Noong Marso, ito'y pinaliwanag ng BBC kung paano bumuo ang Ukraine ng hukbo ng mga robot na ginagamit na nito ngayon para pigilan ang pagsulong ng Russia. Nagpapatrolya ang reconnaissance at FPV drone sa kill zone, patuloy na hinahanap ang puwersa ni Putin. Ang mga unmanned surface vehicle ng Ukraine ay malaki ang pinsalang idinulot sa Black Sea Fleet ng Russia at nagbigay daan para tamaan ng mga target sa tubig na dapat sana'y napakalayo sa abot nito. At ang mga mas tradisyonal na ground robot na may mga gulong at track na parang kakaiba sabihin dahil bago pa lang ang teknolohiyang iyon, ay tumutulong sa Ukraine na maghatid ng supply, maglikas ng mga sundalo at magsagawa ng mga pag-atake. Ayon kay Alexander Afanasyev ng K2 Brigade ng hukbo ng Ukraine, nagsimula na ang digmaan ng mga robot, sabi niya sa BBC. Nagpaputok sila sa isang labanan kung saan ang isang sundalong impanterya ay matatakot na magpakita, pero ang isang UGV o Unmanned Ground Vehicle ay handang isugal ang sarili nito. Ang Phantom Mark I ay UGV na hugis tao at posibleng solusyon sa problemang ayon sa Atlantic Council ay hindi kaya ng kahit hukbong robot. Hindi mapapalitan ng drone ng impanterya ayon sa konseho noong Enero. 8. Kahit may benepisyong naibibigay ang mga ito sa pag-iingat ng lakas tao. Hindi sakop ng mga drone ang malakihang pagpapalit ng tao, lalo na ng impanterya. Nakikita natin ito sa paraan na kinakailangan pa rin ng mga sundalo para sa mga search and destroy squad na ipinapadala ng Ukraine upang harapin ang mga Rusang nakapasok ng palihim. Maaaring makatulong ang mga drone sa pagtukoy ng mga posisyon ng mga nakapasok ng palihim na ito, pero tao pa rin ang kailangan magpaalis sa kanila. Mababago kaya ng Phantom Mark I ang lahat kapag naabot na ang buong potensyal nito? Kailangan pa nating makita. Ang sigurado ay nakakatulong itong magdagdag ng bagong elemento sa hukbong robot na, kahit hindi kayang sumakop o magtanggol ng teritoryo, ay nagpapahusay sa paggamit ng mga sundalong tao ng Ukraine. Noong Marso 13, iniulat ng United 24 Media na mahigit 7,000 misyon kada buwan ang isinasagawa ng mga UGV ng Ukraine matapos lumampas sa bilang na ito noong Enero. Para sa konteksto, ang pareho mga UGV na yon ay nagsagawa ng 2,930 isang misyon noong Nobyembre 2020, 5 at 5,200 at 51 misyon noong Disyembre. Ang paggamit ng UGV ay mabilis na tumataas sa Ukraine at sinasabayan ito ng pangkalahatang pagdami ng mga drone na tumatama sa mga target ng Russia. Sinabi ni Alexander Sirski, punong komandante ng militar ng Ukraine, noong Marso na tumama ang mga drone ng Ukraine sa mahigit 105,000 target ng Russia noong Pebrero lamang. Maaring hindi tuluyang mapalitan ng robot ang tao. Pero ang mga drone ng Ukraine at ngayon pati ang kanilang mga experimental na humanoid robot ay malaki ang naitutulong sa bansa para mabawasan ang presensya ng mga sundalong Ruso at kagamitan nila sapat para magkaroon ng malalaking muling pagbawi ng mga teritoryo. Ngayon, tatalakayin natin ang bagong paksa tungkol sa hinaharap. Nagpalabas na ang Ukraine ng mga humanoid robot sa larangan ng labanan, pero malaking tanong ay, dapat ba nila itong gawin? Sa ngayon, ginagamit ang mga robot na ito kahit nakakatakot ang konsepto ng mga ito para sa reconnaissance at paghahatid ng supply. Walang masamang ginagawa ang mga ito, kaya mapapaisip ka kung bakit tinatanong pa ang moralidad ng paggamit nila. Nabanggit natin ang sinabi ni LeBlanc ukol sa pagdevelop ng robot na kayang gawin ang lahat ng gawin ng infantry, pati ang pagpatay ng mga sundalo. Diyan nagsisimulang dumitaw ang tanong. Mga robot na walang sakit o takot, hindi sila nangangailangan ng pagkain at tumapatay ng walang pag-aalinlangan. Oo, may teknikal na limitasyon at alalahanin sa paggamit nila sa totoong labanan. Hindi rin alam kung gaano kadami ang battle data na kayang itago ng Phantom Mark I. At ang posibilidad na makuha ng mga puwersa ng Russia, ang isa sa mga ito ay nagdudulot ng pangamba. Kung paanong isang robot lang ay maaring magbigay ng teknolohiyang hinding-hindi dapat mapunta sa kamay ng Kremlin. Pero ang mga ito ay mga praktikal na alalahanin, hindi mga moral na issue. At maaring maresolba ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang uri ng kill switch na maaring paganahin kung ang isang Phantom Mark I ay mapasa kamay ng kalaban. Ang tanong ay, kung dapat bang gamitin ng Ukraine ang mga robot na ito sa makataong pananaw? Ang Ukraine, at malamang pati na rin ang marami sa mga kaalyado nito, ay magsasabing dapat nga. Oo, ang mga robot na ito, kung magampanan nila ang kanilang potensyal sa labanan, ay walang pakiramdam, walang takot, at walang pagsisisi.
Pero pwede mo ring iugnay ang ilan sa mga katangiang iyon kay Putin. Takot si Putin ngunit waring. Wala siyang pakialam sa milyon-milyong buhay na nasira dahil sa kanyang hangaring sakupin ang Ukraine. Baka ang walang pusong makina ang solusyon sa pakikitungo sa diktador at sa pinsalang idinulot niya. Binanggit din ng Time Magazine ang isang kawili-wiling punto na maaari mo pang igit na makatarungang gawin ang paggamit ng mga robot, lalo na mula sa pananaw ng Ukraine. Ang alternatibo ay ang traumahin ng isang buong henerasyon ng mga tao. Ilan sa kanila ay hindi pa nga lampas sa kanilang kabataan, sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa mga kasindak-sindak na dulot ng pananakop ni Putin. Ang kawalan ng emosyon ng robot ay nagiging asset sa matinding krisis sa mental health na kakaharapin ng Ukraine at Russia pagkatapos ng digmaan. Kung ang teknolohiya tulad ng Phantom Mark I ay makakatulong sa ilan sa mga tao ng Ukraine na maiwasan ang sakit na dulot ng pananakop ni Putin, bakit hindi ito gamitin ng Ukraine? May ilang kontrapunto rito, tulad ng paggamit ng AI ng Phantom Mark I dahil parehong problema para sa Ukraine ang mga hallucination at maling paggamit ng datos. Mas practical ito kaysa moral. At ayaw nating isipin ang maaring mangyari kung magwala ang killer robot ng Ukraine at tamaan ng maling tao. Ayon sa Time Magazine, ang malawakang gamit ng ganitong robot ay maaring magpababa ng hadlang sa pagsisimula ng digmaan. Kung wala ng sundalong namamatay sa mga unahang hanay ng labanan, baka mawala na ng malasakit sa tao ang digmaan at mahalaga na lang ang teknolohiya. Isa ring issue ang kakulangan ng transparency sa kung paano ginagamit ang teknolohiyang ito. At hindi ito madaling masosolusyunan dahil tiyak na gugustuhin ng sinumang panig na gumagamit ng susunod na henerasyon ng mga robot na sundalo nga itago ang kanilang teknolohiya. Isipin mo ang isang mundong kayang ituon ni Putin ang mas malaking kapangyarihang pinansyal ng Russia kumpara sa Ukraine sa isang robotikong braso. Matatagpuan ng Ukraine ang sarili nito sa parehong sitwasyon na kinalalagyan nito ngayon, pero wala nang opsyon na magpadala ng mga tao na kayang lumaban sa mga robot. Siyempre, lahat ng ito ay haka-haka lang. At sa ngayon, kahit nakahanga-hanga ito, hindi pa sapat ang Phantom Mark I sa pagiging advanced o sa dami para makalika ng ganitong sitwasyon. Pero maaari magtaka ang ilan kung ang paggamit nito ay isa pang hakbang patungo sa hinaharap ng digmaan na lampas pa sa mga kasindak-sindak na bagay na nakikita natin ngayon sa Ukraine. Maaring tama yon. Para sa Ukraine, kailangan talagang lalo pang umasa sa automation at robotics. Di sana ito tumagal laban sa Russia kung wala ito. Handa rin ng Ukraine na gawing testing ground ang sarili nito para sa ganitong klase ng teknolohiya, tulad ng Phantom Mark I na nagbubukas ng mas maraming tanong. Kung ginagamit lang ba ang bansa ng mas mayayamang kanluraning bansa na nagbibigay ng ganitong teknolohiya, pero hindi naman ibinibigay ang mga sandatang kailangan ng Ukraine para labanan ng agresyon ng Russia. Para kay LeBlanc, okay lang na nagiging paligsahan sa teknolohiya ang digmaan. Ang mga labanan ng mga droid na may mga drone sa himpapawid at mga humanoid na naglalapitan ay nagiging ekonomikong labanan na mas mabuti raw ayon sa kanya. At kahit gaano pa ang pag-aalala tungkol sa etika ngayon o sa hinaharap, wala namang nababago sa nangyayari sa aktual na labanan. Ang Phantom Mark I ay nasa Ukraine. Ito ay isang makasaysayang unang pagkakataon sa digmaan, habang patuloy ang mabagal na pag-usad patungo sa ganap na automatikong digmaan. Maaring makatulong pa nga ang Phantom Mark I sa Ukraine upang mapabilis ang kanilang landas patungo sa tagumpay na nagsisimula ng maging mas posible habang winawasak ng kanilang mga drone ang Russia. May mahahalagang kahinaan ang network ng labanan ng Russia na ginagamit na yon ng Ukraine. At ipinaliwanag namin sa aming video kung ano ang mga iyon at kung paano ito pinakikinabangan ng Ukraine. Panurin mong video na yon kung gusto mong matuto pa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para mapanood ang aming mga ulat tungkol sa pinakabagong technological na inobasyon na dumarating sa larangan ng digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.